What's up mga boys? Ayan na nga. Ito na yung pinakahintay namin ni Madam Kay na makauwi na kami ng Pinas. Vacation time na! At ang plano ko dito, surpresahin si Mama at si Lola kasi hindi nila alam na pauwi na ako. Sinasabi ko sa kanila na uuwi pa ako ng March. Pero ginantsaba ko na yung mga kapatid ko at si Papa. Ito yung pinaka-exciting part para sa aming mga OFW. Finally, makakasama namin ang pamilya namin. Pero bago yun, kailangan namin bumiyahe na mahigit isang araw. Grabe yung mga boys, di mo na alam kung tatayo ka o upo ka sa eroplano. Ito lang naman yung mga moment na hindi mo na alam yung pakiramdam mo. Kakain ka, matutulog ka, kakain ulit, matutulog ka ulit, manonood ng movie, kwentuhan kami Madam Kay, lahat na nagawa na namin ni Madam Kay, buti na lang talaga kasama ko siya. To make it short na lang mga boys, ito na. Sabihin na natin, nandito na kami sa Pinas, di ba? Sobrang excited ko. Grabe talaga, kitang-kita ko na yung Pinas. Finally, after 8 months, Diyos ko na. At nakababa na kami ng eroplano, kukunin ko na yung mga luggage namin ni Madam Kay. At syempre, pagdating ng Pinas, Jollibee agad. Matik yan, bida ang saya. At thank you nga pala kay Ate Det, Ate Lisel, at kay Bench. Ayan, kasama namin sila yung mga nagsundo sa amin. Wala nang patumpik-tumpik pa mga kuys, lamon na. Naman. At sa mga oras na to mga kuys, malapit namin sa bahay. Pero hindi ako dediretso sa bahay dediretso muna ako dun sa kapatid ko kasi nga meron ako pinaplanong prank kina Mama at kay Lola. Eto nga, sa mga oras na to, nag-aayos na ako para magpanggap tayo na rider ng Shopee. Oo mga kuys, magpapanggap tayong bilang rider. Kunwari, merong in-order sa Shopee si Lola na hindi niya alam. At ipipilit ko na meron talaga. Tignan natin kung anong magiging reaksyon niya. Ang kasabot natin dito yung mga kapatid ko. Sana lang hindi niya ako makilala. Sana maging effective yung pagdidisguise ko. Si Nanay Rowena po. Opo, Rowena Garcia. Ano po yan? Di pa po eh. Kayo na po? Rowena po. Ito po, Rowena. May order ka? Magkano po, sir? Ano po, te? 12,000, te. Ano po yan, sir? Pwede mo patingin yung item? Ito po, te. Wala naman akong order na ganyan eh. Hindi ako marunong Paano po yan na in-order nyo po pangalan nyo po. Ako nag-order ganyan, hindi ako malamang ganda. Sir, pwede pong buksan? Yo po, Hindi mo marunong mag-cellphone to, kuya. pababayad sa akin yan na, hindi naman po ako nag-order. Ako rin, hindi ko naman order. Balik yun na. What? Hindi naman... What the fuck? Wala po akong order. Kailangan nyo po nga na yan, bayaran sir. Bakit ang kulit mo? Bababa, hindi naman in-order. Sa kanya po nakapangalan te. Saan ka nga, hindi naman ako kung ganyan-ganyan. Ilang na lang kayo na, tapos bakit na ako para... Ay, hindi ba kaya na akong pambayad? Nang pambayad, wala kang may order mo kaya. Bayad mo kanina. Hindi naman po ako marunong Kung wala magbigay. nang walang ebidensya, kahit pangalan niya, ang dami kong pangalan na iron ka na. Sa mga oras na to mga boys, hindi ko na kaya magpanggap, baka ma-high blood pa si Lola. Nakita niyo naman yung reaction ni Tita, diba? Sobrang galit na sa akin. At hindi ko na nga matiis mga boys, kaya inalis ko na yung helmet sa ulo ko. Sa mga oras na to, ako po yung parang na-surprise. Halo-halo na yung naging emosyon namin dito. Si Lola sobrang higpit ng yakap niya sa akin. Parang ayaw niya na akong bitawan. Ako naman, basta nakasmile lang ako. Kita niyo naman, sobrang saya ko. Dahil finally, nakasama ko na sila ulit. Grabe talaga yung emosyon ni Lola. Naiyak talaga siya. Halos 8 months din kasi niya akong hindi nakikita. Naiyak. Pati sina Mama at Tita Irene, gulat na gulat din. Hindi nila inaakalang ako yung rider. Kaya appreciate natin yung mga oras habang kasama pa natin yung mga mahal natin sa buhay. Huwag mo nang antayin malayo ka sa mga mahal mo sa buhay bago makita ang halaga nila.